Ang bigat ng dala niyang maleta ay kasing bigat ng mga agam-agam sa kanyang dibdib habang tinatahak ni Jella ang mahabang driveway patungo sa mansyon ng mga Alvarez. Bawat yapak sa makinis na sementong iyon ay tila isang hakbang palayo sa simple niyang buhay sa San Felipe at palapit sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasok. Ang mga dambuhalang gate na bakal na dinaanan niya kanina ay parang mga bantay ng isang kaharian, malamig, matatag, at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang kaba sa kanyang puso, at pinilit mumiti. Kaya mo to, Jella. Para kay nanay. Ang mansyon mismo ay parang isang larawan mula sa magasin. Puti, malawak, na may mga haliging tila Griego at mga bintanang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Napapalibutan ito ng hardin na perpekto ang pagkakaayos, bawat damo, bawat bulaklak, tila may sariling utos na sinusunod. Isang matandang hardinero ang nagpuputol ng mga halaman sa di kalayuan, ang galaw nito iritmado, sanay na sanay. Tumango lang ito sa kanya nang mapansin siya, isang tipid na pagbati na hindi niya alam kung paano tutugunan. Sinalubong siya sa malaking pintuan ng isang babaeng nasa mga 40 anyos, nakasuot ng uniforme, si Manang LV, ang mayordoma. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting mainit-init kumpara sa lamig ng paligid. Ikaw si Jella, Hija. Halika, pumasok ka. Kanina ka pa namin inaantay. Pumasok si Jella sa loob at halos mapanganga siya sa karangyaan. Malawak na foyer, marmol na sahig na kumikinang, isang chandelier na tila gawa sa mga bituin, at isang grand staircase na paikot paakyat sa itaas. Amoy mamahaling pabango at floor wax ang hangin. Pakiramdam niya napakaliit niya, isang butil ng alikabok sa gitna ng karangyaan. Dito ang sala, turo ni Manang LV, iginigya siya sa isang silid na puno ng mga antigong kasangkapan at mga painting na mukhang nagkakahalaga ng isang buong baryo nila sa San Felipe. Ang dining area naman ay doon. Malaki itong bahay pero masasanay ka rin. Pinilit ni Jella na tumango kahit na ang isip niya lumilipad pa rin sa laki at ganda ng lugar. Inilibot siya ni Manang LV, ipinakilala sa ilang kasambahay na abala sa kani-kanilang gawain, si Nen na tagaluto, si Cardo na driver, si Lita na tagalinis. Lahat sila ay ngumiti sa kanya, mga ngiting maihalong pag-usisa. Alam niyang pinagtitinginan siya, ang bagong dating na probinsyana. At ito naman ang silid ni Sir Dwayne, sabi ni Manang LV nang huminto sila sa harap ng isang pinto sa ikalawang palapag. Siya ang magiging alaga mo. 6 na taong gulang pa lang siya. Medyo tahimik na bata. Mula nang hindi itinuloy ni Manang LV ang sasabihin, pero naintindihan ni Jella ang bigat sa tinig nito. Alam niya mula sa agency na ang ina ni Dwayne ay pumanaw na mahigit 1 taon na ang nakalipas. Si Sir Damian naman, ang daddy ni Dwayne, ay bihirang nandito sa bahay. Laging nasa opisina o kaya may business trips, paliwanag pa ni Manang LV, habang naglalakad sila palayo sa silid ng bata. Pero kapag nandito siya istrikto siya, Jella. Huwag kang gagawa ng ikagagalit niya. May babala sa tono ng matanda. Tumango si Jella. Opo, Manang. Mag-iingat po ako. Mabuti naman kung ganun. Siya, ihahatid na kita sa kwarto mo. Nasa likod ito, kasama ng ibang mga kasambahay. Habang tinatahak nila ang pasilyo pabalik sa may hagdanan, biglang may narinig silang mga yabag pababa mula sa grand staircase. Isang lalaking matangkad, nasa mga huling 30 anyos marahil, ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng itim na business suit, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at ang mukha'y tila inukit sa yelo, gwapo, pero walang bakas ng anumang emosyon. Tanging ang mga mata nito ang nangungusap, matalim, mapanuri at malamig. Napahinto si Manang LV. Sir Damian. Magandang umaga po. Halata ang kaba sa boses nito. Hindi sumagot si Damian. Ang mga mata nito ay dumiretso kay Jella. Tinitimbang siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insektong naligaw sa kanyang teritoryo.
May pagdududa sa titig nito, isang hindi itinagong pag-aalinlangan sa kanyang presensya. Naramdaman ni Jella ang bigat ng tingin na iyon, parang tinutusok siya. Ito pala si Damian Alvarez, ang kilalang negosyanteng istrikto at walang pakialam. Ang ama ng kanyang magiging amo. Sa halip na matakot o yumuko, pinilit ni Jella na salubungin ang tingin nito. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Damian, tila nagulat sa kanyang katapangan. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ng San Felipe ang kanyang dibdib, at nagsalita, ang boses niya ay hindi nanginginig gaya ng inaasahan niya. Magandang umaga po, Sir Damian, bati niya, diretso pa rin ang tingin. Ako po si Jella, ang bagong yaya ni Sir Dwayne. Hindi pa rin ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa pagbaba, bawat hakbang ay may bigat, hanggang sa tumigil ito sa mismong harapan nila ni Manang LV. Mas matangkad ito sa malapitan, at ang lamig na nagmumula rito ay tila kayang magpayelo ng tubig. Taga saan ka? Tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Walang tono, walang emosyon. Sa San Felipe, sagot ni Jella. San Felipe, ulit ni Damian na parang isang pangalang hindi niya kailanman narinig o ayaw niyang marinig. Anong alam mo sa pag-aalaga ng bata? Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot, kundi nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala. Naramdaman ni Jella ang pamilyar na kirot ng pagmamaliit. Pero hindi siya nagpatinag. Ito ang pagkakataon niya. Kailangan niyang ipakita na hindi siya basta-basta. Wala po akong formal na training, sir, pag-amin niya ng tapat. Pero lumaki po ako na nag-aalaga sa mga nakababata kong kapatid. At higit sa lahat, sir. Huminto siya sandali, tinitigan ang mga matang iyon na walang buhay. Hindi po ako magnanakaw. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa panga ni Damian. Tila natigilan ito sa kanyang sinabi. Ngumiti si Jella, isang matapang na ngiti na sumusuway sa lamig ng ambience. Pero kung may ninakaw man po ako, dagdag niya, mas hininaan ang boses na parabang isang sikreto, baka puso mo iyon balang araw. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Manang LV ay napasinghap sa tabi niya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga mata ni Damian ay bahagyang nanlaki, isang maliit na siwang sa kanyang nagielong depensa. Tinitigan siya nito ng mas matagal, ang pagdududa ay napalitan ng pagkairita o marahil pagtataka. Hindi niya alam na ang matapang na panimulang linyang iyon, isinilang mula sa biglaang pangangailangan na ipagtanggol ang sarili, ay ang magiging mitsa ng isang serye ng mga emosyonal na pagsubok. Isang bangungot, marahil. O baka naman, ang simula ng isang hindi inaasahang pag-ibig sa ilalim ng bubong ng isang pusong tila gawa sa bato. Hindi nagsalita si Damian. Tinalikuran lang sila nito at naglakad palayo, ang mga yabag ay umalinggaw sa marmol na sahig, nag-iiwan ng mas matinding lamig kaysa kanina. Nang mawala na ito sa paningin, napabugan ng hangin si Manang LV. Jella, Hija. Ano bang pumasok sa isip mo at sinabi mo yon? Halos pabulong na sabi nito, puno ng pag-aalala. Napangiti lang si Jella, kahit na ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Pasensya na po, Manang. Nadala lang po siguro ako. Pero sa loob-loob niya, may isang bahagi sa kanya na natuwa sa ginawa niya. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang hindi lang siya anino sa malaking bahay na ito. Naramdaman niyang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa, kahit pa sa harap ng isang lalaking tila kayang kontrolin ang mundo sa isang pitik lang ng daliri. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero alam niyang iyon ang kailangan niyang gawin. Ang unang araw pa lang, pero parang isang buong nobela na ang nag-umpisa. Tanghali na at abala si Jella sa kusina. Ito ang unang beses na siya ang naatasang magluto ng tanghalian para kay Damian, dahil si Nen, ang pangunahing kusinera, ay nag-day off. Pinili ni Jella na lutuin ang paborito niyang ulam mula sa probinsya, ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. Gusto niyang ipatikim kay Damian ang lasa ng kanilang bayan, isang piraso ng San Felipe sa gitna ng Maynila.
Maingat niyang ginigisa ang bawang at sibuyas, ang bango nito'y pumuno sa malawak na kusina. Idinagdag niya ang kalabasa at sitaw, pagkatapos ay ang gata. Humuhuni pa siya ng isang lumang kundiman habang hinahalo ang niluluto. Pakiramdam niya ay nasa sarili nilang maliit na kusina lang siya sa probinsya. Ngunit ang pressure ay naroon pa rin, kailangan niyang mapatunayan ang sarili, hindi lang bilang yaya, kundi bilang isang taong may kakayahan. Mukhang masarap yan, Ate Jella, sabi ng batang si Dwayne na biglang sumulpot sa gilid ng kusina. Nakaputing t-shirt ito at shorts, hawak ang isang laruang robot. Tahimik itong bata, gaya ng sabi ni Manang LV, pero sa maikling panahon na magkasama sila kaninang umaga, naramdaman ni Jella ang lungkot sa mga mata nito. Naman, Dwayne. Paborito ko to, sagot ni Jella, nginisyan ang bata. Gusto mong tikman mamaya? Tumango si Dwayne, ang mga mata ay bahagyang nagliwanag. Ito ang unang beses na nakita niyang ngumiti ang bata mula nang dumating siya. Ngunit sa sobrang pagkaaliw niya kay Dwayne, hindi niya namalayan na medyo napalakas ang apoy sa ilalim ng kawali. Nang bumalik ang atensyon niya sa niluluto, naamoy niya ang bahagyang sunog na amoy mula sa ilalim. Ay! Napasigaw siya ng mahina. Dali-dali niyang hininaan ang apoy at hinalo ang ginataan, pero huli na ang lahat. May ilang piraso ng kalabasa sa ilalim ang medyo dumikit at nangitim. Kinabahan si Jella. Sinubukan niyang tikman. Hindi naman mapait, pero may kakaibang lasa, isang pahiwatig ng pagkasunog. At ang masaklap pa, parang kulang ito sa ala. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa paninibago sa mga sangkap dito. Sa probinsya, alam niya ang tamang timpla, ang tamang alat ng asin nila. Dito, parang iba. Okay lang po ba yan, Ate Jella? Tanong ni Dwayne, napansin ang pag-aalala sa mukha niya. Okay lang to, pilit ng ngiti ni Jella. Medyo nagmamadali lang si ate. Pinatay na niya ang apoy at isinalin ang ginataan sa isang serving bowl, maingat na iniiwasan ang mga sunog na bahagi sa ilalim. Nagdasal siya na sana hindi mapansin ni Damian. Pagdating ng oras ng tanghalian, nakahain na ang lahat sa mahabang lamesa sa dining area. Si Damian ay nakaupo na sa kabisera, nagbabasa ng papeles. Si Dwayne ay tahimik na nakaupo sa tabi nito. Si Jella ay nakatayo malapit sa pinto ng kusina, kasama si Manang LV, parehong nag-aabang. Kumuha si Damian ng kanin pagkatapos ay sumandok ng ginataang kalabasa. Tahimik siyang kumain, ang mukha'y blanko pa rin. Pinigil ni Jella ang kanyang hininga. Bawat muya ni Damian ay parang isang oras na paghihintay. Pagkatapos ng ilang subo, ibinaba ni Damian ang kanyang kutsara at tinidor ng may bahagyang kalansing. Tumingin ito, hindi kay Jella, kundi kay Manang LV. Manang, sino ang nagluto nito? Tanong nito, ang boses ay kalmado pero may diin. Si Jella po, sir, sagot ni Manang LV, yumuko ng bahagya. Doon palang tumingin si Damian kay Jella. Ang mga mata nito ay mas malamig pa kaysa kaninang umaga. Ikaw pala. Tumango si Jella, naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Opo, sir. Sumandal si Damian sa kanyang upuan, pinag-krus ang mga braso. May problema yata tayo sa timpla. Tinitigan niya si Jella ng diretsyo. Nasunog mo yata ito. At, huminto siya, tila pinapakiramdaman ang lasa sa bibig. Wala ba kayong asin sa probinsya niyo? Ang tanong ay parang isang sampal. Hindi lang sa kanyang pagluluto, kundi sa kanyang pinanggalingan. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot, pero kasabay nito ay ang pag-init ng kanyang ulo. Gusto niyang umiyak sa hiya, pero mas nanaig ang diwa ng San Felipe sa kanya, ang hindi pagpapatalo. Sa halip na yumuko o humingi ng tawad, ngumiti si Jella, isang ngiting mas matamis pa sa asukal pero maihalong pait. Lumapit siya ng bahagya sa lamesa. Meron po kaming asin sa probinsya, sir, sagot niya, malinaw at hindi nanginginig ang boses. Marami po. Sariwa pa nga galing sa dagat.
Tumingin siya sa mga mata ni Damian. Pero sa tingin ko po, ang asim ng panlasa nyo, kahit gaano pa kaalat ang asin, matutunaw lang. Isang sandali ng katahimikan ang muling namayani. Si Manang LV ay napahawak sa kanyang bibig. Si Dwayne ay napatingin mula kay Jella papunta sa kanyang ama, ang mga mata ay bilog sa pagtataka. Ang ibang kasambahay na nasa di kalayuan ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mukha ni Damian ay hindi nagbago ng ekspresyon, pero may kakaibang kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi lamig, hindi galit. Kundi, ano? Pagtataka? Aliw? Hindi ito sumagot. Kumuha lang ito ulit ng pagkain, pero ibang ulam na ang kinuha. Tahimik itong nagpatuloy sa pagkain. Nang makalabas si Jella mula sa dining area, sinalubong siya ng mga bulungan at ngiti mula sa ibang kasambahay. Grabe ka, Jella, sabi ni Nen na kararating lang mula sa day off, first time may sumagot kay Sir Damian ng ganyan. Nga, segunda ni Cardo. Akala namin sisigawan ka na, Sadie. Ang tapang mo, puri ni Lita. Napangiti lang si Jella, kahit na ang puso niya ay kumakabog pa rin. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero naramdaman niyang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pinanggalingan. Mamaya-maya, habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, lumapit si Manang LV. Jella, sabi nito, mahina ang boses. Mag-ingat ka, Hija. Hindi mo kilala si Sir Damian. Alam ko po, Manang, sagot ni Jella. Pero hindi rin po niya ako kilala. Maya-maya pa, habang papunta si Jella sa hardin para tawagin si Dwayne, napadaan siya sa may study room ni Damian. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito na may kausap sa telepono, malamang tungkol sa negosyo. Ngunit bago siya tuluyang lumagpas, may narinig siyang mahinang tunog, isang tawa. Isang maikli, halos hindi marinig na tawa. Napahinto si Jella. Sinilip niya ng bahagya ang siwang ng pinto. Nakita niya si Damian na nakatalikod, hawak ang telepono. At sa hindi niya inaasahan, nakita niya ang bahagyang pag-angat ng mga sulok ng labi nito, na mabilis ding nawala. Napangiti ba talaga si Sir Damian? Dahil ba sa kanya? O nagkataon lang? Hindi alam ni Jella ang sagot. Pero ang maliit na posibilidad na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib, isang kilig na kasintamis at kasinasim ng ginataang muntik ng masunog. Ang tanghaling iyon, na nagsimula sa kahihiyan, ay nagtapos sa isang misteryosong ngiti at isang tanong na umikot sa isip niya. Sino nga ba talaga si Damian Alvarez sa likod ng kanyang pusong bato? Gabi na. Tapos na ang hapunan at ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng aircon at paminsan-minsang tunog mula sa labas. Si Dwayne ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid, pagkatapos basahan ni Jella ng kwento. Nagliligpit na lang si Jella ng ilang laruan sa sala nang mapansin niyang. Bukas pa ang ilaw sa veranda sa ikalawang palapag. Dahan-dahan siyang umakyat, iniisip na baka naiwang bukas ni Manang LV. Ngunit pagdating niya sa itaas, natigilan siya. Nakatayo roon si Damian, nakatalikod sa kanya, nakatanaw sa madilim na kalangitan kung saan nagkukubli ang buwan sa likod ng mga ulap. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at gray na pajama pants, malayo sa formal na imahe nito tuwing umaga. May hawak itong isang baso ng alak sa isang kamay at sa kabilang kamay. Isang maliit na picture frame. Nagtago si Jella sa likod ng makapal na kortina na naghihiwalay sa pasilyo at sa veranda. Hindi niya gustong mang-istorbo, pero may kung anong humila sa kanya para manatili roon, para panoorin ang lalaking ito sa kanyang pribadong sandali. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya masyadong maaninag ang mukha ni Damian dahil sa dilim. Ngunit nang bahagyang gumalaw ito at matamaan ng liwanag mula sa loob ng bahay ang kanyang mukha, nakita ni Jella ang isang bagay na hindi niya inaasahan, sakit. Malalim na sakit na nakaukit sa kanyang mga mata, sa pagitan ng kanyang mga kilay, sa paraan ng pagkakakuyom ng kanyang mga labi.
Ang lamig na palagi niyang ipinapakita ay tila isang manipis na yelong bumabalot sa isang nagbabagang sugat sa loob. Tinitigan ni Damian ang larawan sa kanyang kamay. Hindi maaninag ni Jella kung ano iyon, pero nahulaan niyang iyon marahil ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Matagal itong nakatitig doon na para bang kinakausap ang nasa larawan sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingala itong muli sa langit, huminga ng malalim, ang mga balikat ay tila may pasa na hindi nakikita. Hindi lahat ng tahimik ay walang nararamdaman, bulong ni Damian sa hangin, ang boses ay halos hindi marinig, puno ng pait at pangungulila. Minsan, sila pa yung pinakamaingay. Sa loob, naramdaman ni Jella ang pagkirot ng kanyang puso para sa lalaki. Ang damian na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa damian na nakasagutan niya kaninang tanghali. Ito ay isang lalaking nasasaktan, nalulungkot, nawawalan. Isang lalaking, sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ay nag-iisa sa dilim, yakap ang mga alaala. Naalala ni Jella ang sarili niyang ama, na tahimik ding nagdalamhati ng pumanaw ang kanyang ina. Hindi ito umiiyak sa harap nila, pero nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito tuwing gabi, kapag akala nito'y tulog na silang lahat. Ang mga lalaki, lalo na ang mga itinuturing na malakas, ay madalas itinatago ang kanilang kahinaan sa likod ng katahimikan o galit. Dahan-dahan siyang umatras mula sa likod ng kurtina, maingat na hindi makagawa ng ingay. Bumalik siya sa kanyang silid, dala-dala ang imahe ni Damian sa veranda, ang mga salitang binitiwan nito, at ang bigat na naramdaman niya. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi niya maiwasang isipin si Damian. Ang lalaking may pusong bato ay may mga bitak pala. Ang lalaking tila walang pakialam ay may malalim na pinagdaraanan. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Jella sa kanyang sarili. Hindi na lamang siya magiging yaya ni Dwayne sa bahay na ito. Hindi na lamang siya magiging tagaluto o tagapagsilbi kapag kailangan. Siguro, may mas malalim pa siyang dahilan kung bakit siya napadpad dito. Siguro, hindi lang ang bata ang nangangailangan ng pag-aaruga. Baka siya rin ang kailangan para dahan-dahang paghilumin ang mga sugat sa puso ni Damian Alvarez, isang pusong marahil ay hindi naman talaga bato, kundi nasugatan lang ng malalim. Hindi niya alam kung paano o kung posible ba. Pero ang nakita niya ngayong gabi ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo, isang bagong layunin. Ang pagiging yaya ay naging higit pa sa isang trabaho. Ito ay naging isang misyon na alagaan hindi lang ang bata, kundi pati na rin ang ama nito, kahit pa sa paraang hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang gabing iyon sa veranda ay nag-iwan ng marka, hindi lang sa alaala ni Jella, kundi pati na rin sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglalaro sina Jella at Dwayne sa garden, aksidenteng natapunan ng bata ng kape ang mamahaling kumot sa kama ni Damian. Nagpapanik si Dwayne, alam ang pagiging metikuloso ng ama. Patay! Magagalit si Daddy, sabi ng bata na mumutla. Hayaan mo na, ako na ang bahala, pag-aalo ni Jella. Aksidente lang naman. Palitan na lang natin ang bedsheet at labhan natin to agad. Umakyat sila sa master's bedroom. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Jella sa mismong silid ni Damian. Malawak ito at minimalist ang disenyo, kulay abo, itim at puti ang nangingibabaw. Maayos ang lahat ng gamit, walang kalat, halos parang hindi tinitirhan. May isang malaking painting ng abstract art sa pader, at isang bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo at ekonomiya. Malamig ang pakiramdam sa loob, tulad ng may-ari nito. Maingat na tinanggal ni Jella ang nabasang kumot at punda ng mga unan. Kinuha niya ang bagong set ng bedsheet mula sa malaking walk-in closet. Habang inaayos niya ang kama, pinapalitan ang mga punda, napansin niya ang isang maliit na bedside table na may drawer na bahagyang nakaawang. Wala siyang balak pakialaman ito, ngunit nang madaan siya rito para ayusin ang kabilang gilid ng kama, nasagi niya ito ng bahagya. Isang maliit na bagay ang nahulog mula sa drawer at gumulong sa sahig, isang lumang kwintas. Pinulot ito ni Jella.
Simple lang ang disenyo nito, isang silver na kadena na may pendant na hugis kalahating buwan na may maliit na batong kumikislap sa gitna. Mukha itong lumana, medyo nag-iba na ang kulay ng pilak, pero halatang iningatan. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang hawak ito, isang pakiramdam ng pamilyaridad, ng lungkot, ng pagmamahal na lumipas. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit, pinagmamasdan ang detalye ng pendant. Sino kaya ang may-ari nito? Sa yumaong asawa kaya ni Damian? O baka naman sa ina nito? May kung anong hiwaga ang bumabalot sa kwintas na iyon. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatalon si Jella sa gulat at mabilis na itinago ang kwintas sa likod niya. Nakatayo sa may pintuan si Damian, ang mga mata ay nagliliyab sa galit, nakatutok sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Sir. Pinalitan ko lang po yung bedsheet. Natapunan po kasi ni Dwayne ng kape, nautal na paliwanag ni Jella, ramdam ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi pinansin ni Damian ang paliwanag niya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kamay niyang nasa likod. Ano yang hawak mo? Mahinahon ngunit mapanganib na tanong nito. Walang nagawa si Jella kundi ilahad ang kamay na may hawak na kwintas. Nang makita ni Damian ang kwintas, mas lalong tumalim ang tingin nito. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay mabigat. Akin yan, sabi nito, ang boses ay halos isang pabulong na puno ng yelo. Kinuha nito ang kwintas mula sa kanyang kamay, ang mga daliri nito'y bahagyang dumampi sa kanyang palad, nag-iwan ng kuryenteng nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Wala kang karapatang galawin yan. Wala kang karapatang pumasok dito at pakialaman ang mga gamit ko. Hindi ko po sinasadya, sir. Nahulog po mula sa drawer, tanggol ni Jella sa sarili, ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi na nagsalita si Damian. Tinalikuran siya nito at maingat na ibinalik ang kwintas sa drawer, isinara ito ng may diin. Pagkatapos ay humarap itong muli sa kanya. Lumabas ka na. Tumango si Jella, hindi makatingin ng diretsyo. Mabilis siyang lumabas ng silid, dala ang maruming bedsheet. Iniwan si Damian sa loob ng malamig niyang kaharian. Paglabas niya, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga mata. Nasaktan siya sa tindi ng galit nito, sa kawalan nito ng tiwala. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi napansin ni Jella na si Damian, na naiwan sa loob ng silid, ay hindi agad gumalaw. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa pintong nilabasan ni Jella. Muling umalingaw-ngao sa isip niya ang itsura ni Jella kanina, ang gulat sa mga mata nito, ang bahagyang panginginig ng labi, pero higit sa lahat, ang titig nito habang hawak ang kwintas. May lungkot sa mga matang iyon, may pangunawa at tulad ng dati. Walang takot. Kahit na nanginginig ito, hindi ito yumuko. Napabuntong hininga si Damian, ginulo ang sariling buhok, isang bagay na bihira niyang gawin. Bakit ganito ang epekto sa kanya ng babaeng iyon? Bakit parang lagi siyang natutukso na ipakita ang kahinaan niya sa tuwing nariyan ito? At bakit? Bakit nasaktan siya nang makita ang lungkot sa mga mata nito kanina? Iiling-iling na lumapit siya sa bintana, tanaw ang hardin kung saan naglalaro pa rin si Dwayne. Ang kwintas na iyon. Iyon ang huling regalo sa kanya ng yumaong asawa bago ito na aksidente. Simbolo iyon ng mga pangakong hindi natupad ng pagmamahal na biglang nawala. Kaya napakahalaga niyon sa kanya at nasaktan siya na basta na lang iyon na hawakan ng iba. Pero ang reaksyon ni Jella, hindi iyon pag-uusisa lang. May mas malalim doon. May pangunawa. At iyon ang mas nagpagulo sa isip niya. Ang pagpapalit lang sana ng bedsheet ay nauwi sa isang saglit na puno ng tensyon, ng mga lumang sugat na muling nabuksan, at ng mga damdaming hindi dapat maramdaman. Ang kwintas ay naibalik na sa drawer, ngunit ang imahe ng mga mata ni Jella, malungkot, maunawain, at walang takot, ay naiwan sa isipan ni Damian, isang palaisipan na hindi niya alam kung paano lulutasin. At sa puso ni Jella, naiwan ang kirot ng pagtataboy,
kasama ng isang hindi maipaliwanag na pagkaawa at paghanga sa lalaking pilit itinatago ang sarili sa likod ng pader na yelo. Isang maulan na hapon, nagkaayaan sina Jella at Dwayne na maglaro sa ilalim ng ambon sa malawak na hardin. Hinubad nila ang kanilang mga tsinelas at nagtatampisaw sa basang damuhan, tumatawa habang naghahabulan. Si Jella, na lumaki sa probinsya, ay sanay sa ganitong laro. At si Dwayne, na madalas ay nasa loob lang ng bahay, ay tila ngayon lang nakaranas ng ganitong klaseng kalayaan. Kitang-kita ang saya sa mukha ng bata, isang bihirang pagkakataon. Ngunit ang mahinang ambon ay biglang lumakas at naging isang malakas na buhos ng ulan. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa loob ng mansyon, basang-basa at giniginaw. Agad silang sinalubong ni Manang LV na may dalang mga tuwalya. "Naku, kayong dalawa. Magkakasakit kayo niyan," sermon nito, pero may ngiti sa labi habang pinupunasan ang dalawa. Kinagabihan, nagsimulang umubo si Dwayne. Pagsapit ng hating gabi, mataas na ang lagnat nito. Nagpanik si Jella. Ginawa niya ang lahat ng first aid na alam niya, pinunasan ng maligamam na tubig, binigyan ng gamot na pang-ibaba ng lagnat, pero hindi bumababa ang temperatura ng bata. Nagpasya si Jella na katukin ang silid ni Damian. Alam niyang alanganing oras na, pero kailangan ng bata ang ama nito. Kinakabahan siyang kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at bumungad si Damian, halatang kagigising lang, nakakunot ang noo. "Ano yon?" tanong nito, medyo magulo pa ang buhok. "Sir, si Dwayne po. Mataas po ang lagnat." "Hindi po bumababa," nag-aalalang sabi ni Jella. Nawala ang antok sa mukha ni Damian. Agad itong nagbihis at sumama kay Jella sa silid ni Dwayne. Pagkakita nito sa kalagayan ng anak, namumula, pinagpapawisan, at hirap huminga, agad itong nag-utos na tumawag ng doktor. Habang hinihintay ang doktor, si Damian mismo ang umupo sa tabi ng kama ni Dwayne, hawak ang kamay ng anak, kinakausap ito ng mahina. Si Jella naman ay abala sa pag-asikaso sa bata, nagpapalit ng basang bimpo sa noo nito, inaayos ang kumot, nag-aalok ng tubig. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Jella ang ibang side ni Damian, ang nag-aalalang ama. Wala ang lamig, wala ang pagiging istrikto. Tanging ang pagmamahal at pag-aalala para sa anak ang mababakas sa mukha nito. Dumating ang doktor at ginamot si Dwayne. Trangkaso lang daw, marahil dahil sa pagkabasa sa ulan. Nagreseta ito ng gamot at nagbili na bantayan ang warning edit moreover tip if moreover thoughts the thoughts produced beside the model are experimental experiment expand to view model thoughts edit moreover bata. Si Jella naman ay nagtimpla ng gatas at inihanda ang mga gamot. Magdamag silang magkasama sa silid ni Dwayne. Salitan sila sa pagbabantay, ngunit mas madalas ay pareho silang gising, nakatutok sa kalagayan ng bata. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng pag-ubo ni Dwayne at pagpapalit ng bimpo, nagkakaroon sila ng mga pagkakataong magkatinginan, magkangitian ng bahagya, o mag-usap ng mahina. Nakita ni Jella ang pagod sa mga mata ni Damian, pero kasabay noon ay ang determinasyon na alagaan ang anak. Nakita rin ni Damian ang dedikasyon ni Jella, hindi lang bilang isang yaya na ginagawa ang trabaho niya, kundi bilang isang taong may tunay na malasakit. Nang minsang medyo bumaba na ang lagnat ni Dwayne at nakatulog ito ng mas mahimbing, napasandal si Damian sa pader, napapikit sandali. Tinitigan siya ni Jella. Sa liwanag ng maliit na lampshade, kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha, pero may kakaibang lambot din doon na ngayon lang niya nakita. "Salamat, Jella," mahinang sabi ni Damian, hindi dumidilat. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito." Nagulat si Jella sa sinabi nito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magpasalamat sa kanya ng ganoon katapat. "Trabaho ko po ito, sir," mahina niyang sagot. Dumilat si Damian at tumingin sa kanya. May kakaibang kinang sa mga mata nito. "Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo." Tumingin ito sa natutulog na anak. "Hindi ko inakala na marunong ka pala magmahal ng walang kapalit."
Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Jella. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Damian, kung pagmamahal ba bilang yaya ang tinutukoy nito, o ibang klase ng pagmamahal. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang titig nito sa kanya, ay nagpadala ng kakaibang init sa buo niyang katawan, mas matindi pa sa lagnat ni Dwayne. Lahat naman po tayo marunong magmahal, sir, sagot ni Jella. Umiiwas ng tingin, naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Minsan, kailangan lang natin ng tamang tao na magpapaalala sa atin kung paano. Nagkatinginan sila ulit, mas matagal sa pagkakataong ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng silid kung saan natutulog ang isang batang may sakit, may ibang uri ng lagnat na nagsisimulang umusbong, isang lagnat na hindi dala ng trangkaso, kundi ng mga damdaming hindi nila inaasahan. Mga damdaming sabay nilang nararamdaman pero hindi pa nila kayang pangalanan. Ang gabing iyon ng pag-aalaga ay naging isang gabi ng hindi inaasahang paglalapit. Ang pader na yelo sa paligid ni Damian ay unti-unting natutunaw sa init ng malasakit ni Jella, at ang puso ni Jella ay nagsimulang tumibok para sa lalaking akala niya ay purong bato. Ang pag-aalala nila para kay Dwayne ang naging tulay para makita nila ang isa't isa sa ibang liwanag, hindi na bilang amo at kasambahay lamang, kundi bilang dalawang taong nagbabahagi ng isang tahimik na pag-unawa at isang umuusbong na pagtingin. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng gumaling si Dwayne. Bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa mansyon, ngunit may isang bagay na nagbago, ang pakikitungo ni Damian kay Jella. Hindi na ito kasing lamig ng dati. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, o kaya ngumingiti ng bahagya kapag nagkakasalubong sila. Maging ang mga utos nito ay hindi na kasing tindi ng dati. Si Jella naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig sa tuwing nangyayari iyon, kahit na pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang mapanganib ang landas na tinatahak ng kanyang damdamin. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda si Jella ng merienda para kay Dwayne sa kusina, isang marangyang kotse ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babae na tila lumabas mula sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng pulang-pulang damit na hapit sa katawan, high heels na kayang pumatay ng ipis sa isang tapak lang, at isang aura na nagsasabing pag-aari niya ang mundong kanyang ginagalawan. May dala itong mamahaling handbag at ang buhok nito'y perpektong nakaayos. Pagbaba nito ng kotse, agad itong nagtanggal ng salamin sa mata, at ang mga matang iyon, matalim, mapanuri, at may bahid ng pamilyaridad sa lugar, ay agad na hinanap ang pakay. Nasa sala noon si Damian, kausap sa telepono ang isang business associate. Si Jella naman ay katatapos lang magligpit ng pinagmeryendahan ni Dwayne at palabas na sana ng kusina nang makita niya ang pagdating ng babae. Napatigil siya, hindi dahil sa gandang taglay nito, kundi sa aura ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Damian, tawag ng babae, ang boses ay matinis ngunit may otoridad, habang papasok ito sa mansyon na parang sariling bahay. Hindi man lang ito kumatok o naghintay na pagbuksan. Napalingon si Damian. Nang makita kung sino ang dumating, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito, isang mabilis na pagkunot ng noo, na agad ding nawala at napalitan ng karaniwang blangkong mukha, ngunit may tensyong hindi maitago. Regina, sabi lang nito, binaba ang telepono. Anong ginagawa mo dito? Visiting an old friend, sagot ni Regina. Lumapit ito kay Damian at hinalikan ito sa pisngi, isang halik na masyadong malwarning apit, masyadong pamilyar. Bakit? Bawal na ba? Alam mong hindi ka na dapat pumupunta dito nang walang pasabi, sagot ni Damian, hindi gumanti ng ngiti, lumayo ng bahagya. Napatawa si Regina, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Relax, Damian. I'm not here to cause trouble. I just missed Dwayne. Ngunit ang mga mata nito ay hindi si Dwayne ang hinahanap, kundi si Damian mismo. Sa sandaling iyon, napadako ang tingin ni Regina kay Jella na nakatayo malapit sa pinto ng kusina, hawak ang tray. Tinaasan siya nito ng kilay,
Tinitigan mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang webless na wala sa lugar. Isang tinging mapanghusga at nagpapahiwatig na hindi siya kabilang. "And who is this?" tanong ni Regina. Ang tingin ay bumalik kay Damian, pero malinaw na si Jella ang tinutukoy. "The new help." May diin sa salitang help na para bang isang mababang uri ng nilalang. Naramdaman ni Jella ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, pero pinigilan niya. Hindi niya alam kung ano ang lugar niya sa usapang ito. Bago pa makasagot si Damian, muling nagsalita si Regina. Ang boses ay mas malambing na ngayon pero may nakatagong talim. Habang lumalapit ulit kay Damian, hinahaplos ang braso nito. "Nakita ko na naman yang mukha mong ganyan, Damian. Yang malungkot mong mga mata tuwing may dinadala ka." Tumingin ito ng mabilis kay Jella, isang tinging puno ng paghamak. "Pero alam mo, hindi yang yaya ang solusyon sa lungkot mo. Temporary fix lang yan." Ang mga salita ni Regina ay tumama kay Jella na parang mga punyal. "Yaya. Temporary fix." Malinaw ang mensahe, isa lang siyang kasambahay, isang pansamantalang aliw para sa amo niyang nalulungkot. Naramdaman niya ang kirot, ang pamilyar na kirot ng pagiging iba, nang hindi kabilang sa mundo nila. Nakita ni Jella ang pagkuyom ng panga ni Damian. May galit na sumilay sa mga mata nito, pero mabilis itong napigil. Tumingin ito kay Jella, at sa pagkakataong iyon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi lamig, hindi galit kay Regina, kundi pag-aalala, panghihinayang. "Regina, tama na," mahinahon ngunit may diin na sabi ni Damian. Pagkatapos ay tumingin ito kay Jella. Ang mga mata nila ay nagtama, at sa isang sandali, parang silang dalawa lang ang nasa silid. "Jella," sabi ni Damian, ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Hindi mo kailangang sumagot. Pero kung kaya mong manatili, manatili ka." Ang mga salitang iyon ay parang isang lubid na inihagis sa kanya, isang pakiusap na manatili, isang pagkilala na maihalaga siya sa kabila ng sinabi ni Regina. Ngunit kasabay noon, naramdaman din niya ang bigat ng sitwasyon. Hinihiling ni Damian na manatili siya, pero hindi nito kayang ipagtanggol siya ng lubusan kay Regina. Hindi nito kayang sabihin na higit pa siya sa isang yaya. Hindi na nagsalita si Jella. Tumango lang siya ng bahagya kay Damian. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod at pumasok sa kusina, dala ang tray at ang bigat sa kanyang dibdib. Narinig pa niya ang tawa ni Regina habang papalayo siya. Naiwan sina Damian at Regina sa sala. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap pero hindi na narinig ni Jella. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isip, "Yaya. Temporary fix." Buong hapon, nanatili si Regina sa mansyon. Naglaro ito kasama si Dwayne, pero ramdam ni Jella ang pagkailang ng bata. Paminsan-minsan, sinusubukan ni Regina na kausapin si Jella, mga tanong na pilit at maihalong pang-insulto. Pinilit ni Jella na maging propesyonal, sumagot ng maikli at magalang, pero bawat sandali na kasama niya ang babae ay parang isang pagpapahirap. Nakikita niya ang pamilyaridad sa pagitan ni Damian at Regina, ang mga hindi sinasadyang pagdampi ng kamay, ang mga tingin na may pinagsamahan. Nasasaktan siya, hindi niya alam kung bakit. Dahil ba sa selos? O dahil sa katotohanang ipinamukha sa kanya ni Regina, na siya ay isang tagalabas lamang? Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Regina, naging tahimik ang mansyon. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Damian ay nagkulong sa kanyang study. Si Dwayne ay maagang natulog, tila napagod sa tensyon ng araw. Si Jella naman ay pumasok sa kanyang silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa maliit niyang bintana kung saan tanaw ang madilim na hardin. Ang mga sinabi ni Regina, ang mga tingin nito, ang reaksyon ni Damian, lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga ako dito? Tanong niya sa sarili. Yaya lang ba talaga? Isang taong nandito para mag-alaga sa bata at magsilbi sa amo.
Pero bakit may mga sandaling nararamdaman niyang higit pa roon ang namamagitan sa kanila ni Damian? Ang mga titig nito, ang mga salita nito kanina, ang mga sandali nila noong may sakit si Dwayne. Hindi ba iyon totoo? O baka naman tama si Regina? Baka nabibigyan lang niya ng ibang kahulugan ang mga bagay-bagay dahil umaasa siya. Umaasa sa isang bagay na imposible. Bigla niyang naramdaman ang pagod, pagod sa pag-iisip, pagod sa pagtapak sa manipis na linya sa pagitan ng pagiging empleyado at ng nararamdaman niya. Pagod sa pakiramdam na hindi siya kabilang. Tumayo si Jella at binuksan ang kanyang aparador. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta na nakatago sa ilalim. Dahan-dahan, isa-isa, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga damit. Ang bawat damit na tinutupi niya ay parang isang alaala, ang damit na suot niya noong unang araw, ang damit na suot niya noong nasunog niya ang ginataan, ang damit na suot niya noong nagkasakit si Dwayne. Habang nag-iimpake, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tahimik siyang umiiyak, ang mga luhay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, dala ang lahat ng sakit, pagkalito, at pagkadismaya na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, sa trabaho niya ba, na nanganganib dahil sa tensyon sa pagitan niya at ng ex ng amo niya. O sa damdamin niya ba, na alam niyang mali at walang patutunguhan. Ang pagdating ni Regina ay parang isang malakas na sampal ng katotohanan. Ipinamukha nito sa kanya ang agwat nila ni Damian, ang komplikasyon ng nakaraan nito, at ang kahinaan ng kanyang posisyon. Ang sinabi ni Damian na manatili ka, ay nagbigay ng kaunting pag-asa, pero hindi sapat para burahin ang duda at sakit na iniwan ni Regina. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang tahimik na pagluha, nagdesisyon si Jella. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo bago pa tuluyang madurog ang puso niya. Kailangan niyang bumalik sa San Felipe, kung saan simple ang buhay, kung saan alam niya kung sino siya at kung saan siya lulugar. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Jella. Tapos na siyang mag-impact. Ang maliit niyang maleta ay nasa tabi na ng pinto. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para kay Manang LV, nagpapasalamat at nagpapaalam. Hindi niya kayang harapin si Damian o si Dwayne. Masakit, pero alam niyang ito ang tamang gawin para sa sarili niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid, bit-bit ang maleta. Tahimik pa ang mansyon. Naaninag niya ang liwanag mula sa silid ni Dwayne. Sumilip siya sandali. Mahimbing pa ang tulog ng bata, yakap ang paborito nitong unan. Naramdaman ni Jella ang pagkirot sa kanyang puso. Mamimiss niya ang batang ito. Ngunit kailangan niyang umalis. Pababa na siya ng hagdan nang biglang bumukas ang pinto ng study ni Damian. Lumabas ito, mukhang hindi pa natutulog, may hawak na tasa ng kape. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Damian ang maleta sa tabi ni Jella. Ang mukha nito'y biglang nagpakita ng gulat, pagkatapos ay pagkadismaya at sa huli. Galit. Isang malamig na galit. Saan ka pupunta? Tanong nito, ang boses ay mababa at kontrolado, pero ramdam ang tensyon. Uuwi na po ako, sir, sagot ni Jella, pinilit na maging matatag, kahit na gusto niyang umiyak ulit. Sa San Felipe. Bakit? Tanong ulit ni Damian, lumapit ito sa paanan ng hagdan, hinaharangan. Ang kanyang daan. Hindi makasagot si Jella. Ano ang sasabihin niya? Na nasaktan siya sa sinabi ni Regina? Na nalilito siya sa nararamdaman niya? Na natatakot siyang masaktan pa? Hindi ko na po kaya dito, sir, sabi na lang niya, yumuko. Dahil ba kay Regina, may pait sa boses ni Damian. Sinabi ko sa'yo na hindi mo siya kailangang pansinin. Hindi lang po dahil sa kanya, sagot ni Jella, tumingin ng diretso kay Damian. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, pero may pader pa ring nakaharang. Dahil na rin po sa akin. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Damian, ang mga mata'y nagsusumamo pero ang bibig ay tikom. Gusto nitong pigilan siya, ramdam ni Jella,
Pero may pumipigil dito, ang pride nito. Ang takot, ang mga multo ng nakaraan. Jella. Nagsimula itong magsalita pero hindi na itinuloy. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Dwayne. Lumabas ang bata, kinukusot ang mga mata. Ate Jella? Daddy? Nang makita ni Dwayne ang maleta ni Jella, biglang nanlaki ang mga mata nito. Tumakbo ito palapit kay Jella, yumakap sa mga binti niya. Ate Jella, saan ka pupunta? Huwag ka umalis. Naiiyak na sabi ng bata. Naramdaman ni Jella na parang dinudurog ang puso niya. Lumuhod siya para yakapin si Dwayne. Babalik lang si ate sa probinsya, baby boy. Babakasyon lang. Pagsisinungaling niya, pinipigilan ang sariling mga luha. No. Don't go. Dito ka lang. Hagulgol ang bata, humigpit ang yakap kay Jella. Tumingin si Jella kay Damian, ang mga mata ay nagmamakaawa na gumawa ito ng paraan. Napigilan siya, na sabihin ang mga salitang kailangan niyang marinig. Ngunit si Damian ay nanatiling nakatayo roon, ang mukha ay nagmamatigas, pinapanood lang sila. Galit ito, pero galit na walang lakas para kumilos, galit na nakakulong sa sariling pader. Marahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Dwayne. Hinalikan niya ito sa noo. Magpakabait ka, ha? Mahal ka ni ate. Tumayo siya, kinuha ang maleta at nilagpasan si Damian. Hindi siya pinigilan ni Damian. Hindi ito nagsalita. Nang makalabas si Jella ng malaking pintuan, ang tanging narinig niya ay ang malakas na pagsara nito sa kanyang likuran, isang pagsasarang literal at emosyonal. Habang naglalakad si Jella palayo sa mansyon, palayo sa karangyaan, palayo sa batang umiiyak, palayo sa lalaking sinarhan siya ng pinto, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Umalis siya, dala ang basag niyang puso, pero alam niyang isang bahagi nito ay naiwan sa maihagdan ng mansyon, kasama ng mga alaalang hindi niya malilimutan at ng mga tanong na marahil ay hindi na masasagot. Sa loob ng mansyon, naiwan si Damian, nakatayo sa likod ng saradong pinto, nakikinig sa papalayong mga hikbi ni Dwayne. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na paghihinayang at isang kakaibang kirot sa dibdib na hindi niya maintindihan. Sinarado niya ang pinto kay Jella, pero pakiramdam niya, siya ang naiwan sa labas ng init, sa labas ng liwanag na dala nito sa madilim niyang mundo. Bakit hindi niya ito pinigilan? Bakit hinayaan niyang umalis ang kaisa-isang taong nakakita sa likod ng kanyang mga pader? Isang linggo ang lumipas mula nang umalis si Jella. Ang mansyon ay bumalik sa dati nitong lamig at katahimikan, pero mas malala pa. Si Dwayne ay naging mas tahimik kaysa dati. Madalas itong tulala, walang ganang kumain at ayaw nang maglaro. Gabi-gabi, umiiyak ito, hinahanap si Ate Jella. Kahit anong gawin ni Damian o ni Manang LV para pasayahin ito, walang epekto. Ang tanging binabanggit ng bata ay si Jella. Si Damian naman ay mas lalong naging abala sa trabaho, ginagawang dahilan ang mga meeting at business trips para hindi umuwi sa mansyon na puno ng mga alaalang masakit. Pero kahit sa opisina, hindi siya matahimik. Ang imahe ni Jella, ang matapang nitong ngiti, ang maunawain nitong mga mata, ang paraan nito ng pag-aalaga kay Dwayne, ang mga sandali nila sa veranda, sa silid ni Dwayne, sa hagdan, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya sa opisina, tumawag si Manang LV, umiiyak. Sir Damian, si Dwayne po. Ayaw pa rin kumain. Kanina pa po tinatawag si Jella. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Napahilamos si Damian sa mukha. Ang pagkainis na naramdaman niya noong umalis si Jella ay napalitan ng pag-aalala at isang malalim na gulo sa puso. Hindi niya inakalang ganito kalaki ang magiging epekto ng pagkawala ng yaya sa kanila, lalo na sa kanya. Mas malalim pa ito kaysa sa lungkot na iniwan ng pagpanaw ng kanyang asawa. Ang lungkot na iyon ay pamilyar na, isang sugat na natutunan na niyang dalhin. Pero ang pagkawala ni Jella,
Ito ay isang bagong uri ng sakit, isang kirot na hindi niya alam kung paano gagapangan. Kasabay ng tawag ni Manang LV, dumating ang isang sulat sa opisina ni Damian. Galing ito sa San Felipe, sulat kamay, pamilyar ang sulat. Galing ito kay Jella. Kinakabahan niya itong binuksan. Sir Damian, kamusta na po? Kayo, lalo na si Dwayne. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sumulat lang po ako para mangamusta at para na rin po sana humingi ng pabor. Mayroon po kaming maliit na community library dito sa San Felipe na nangangailangan ng mga libro, lalo na po mga pambatang libro. Naisip ko po kayo, baka sakaling may mga lumapong libro si Dwayne na hindi na niya ginagamit o baka po may kakilala kayo na pwedeng mag-donate. Pasensya na po sa abala. Naiintindihan ko po kung hindi posible. Maraming salamat po sa oras ninyo. Lubos na gumagalang, Jella walang binanggit si Jella, tungkol sa nararamdaman niya, tungkol sa pag-alis niya. Puro tungkol sa library at sa mga bata sa San Felipe. Pero sa pagitan ng mga salitang iyon, nabasa ni Damian ang tunay niyang mensahe, naka-move on na siya. Masaya na siya sa lugar niya. May bago na siyang pinagkakaabalahan. Imbes na gumaan ang loob niya, mas lalong bumigat ang dibdib ni Damian. Naramdaman niya ang isang matinding panghihinayang. Hinayaan niyang umalis ang babaeng nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang buhay, ang babaeng minahal ng anak niya, ang babaeng hindi niya namalayang minamahal na rin pala niya. Tinawagan niya si Manang LV. Manang, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo ng San Felipe. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya pagdating doon. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Jella. Pero kailangan niyang subukan. Para kay Dwayne. At marahil, para na rin sa sarili niya. Ang gulo sa puso niya ay hindi na niya kayang baliwalain. Kailangan niyang harapin si Jella, harapin ang nararamdaman niya, bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, maagang bumiyahe sina Damian at Dwayne patungong San Felipe. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Damian. Ano ang sasabihin niya kay Jella? Paano niya ito hihikayatin na bumalik? At paano kung ayaw na talaga nito? Si Dwayne naman ay medyo nabuhayan ng loob nang malaman na pupuntahan nila si Ate Jella, pero may bahid pa rin ang lungkot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Pagdating nila sa San Felipe, isang tipikal na bayan sa probinsya ang bumungad sa kanila. Simple ang mga bahay, maaliwalas ang paligid, mababait ang mga tao. Nagtanong-tanong sila hanggang sa maituro sa kanila ang bahay ni Jella, isang maliit na bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at semento, napapalibutan ng mga halaman at may maliit na bakuran kung saan naglalaro ang ilang bata. Bumaba sila ng kotse. Agad na napukaw ang atensyon ng mga tao sa mamahaling sasakyan ni Damian. Lumabas mula sa bahay ang isang matandang babae, ang ina ni Jella, na may pagtataka sa mukha. Magandang umaga po, bati ni Damian. Hinahanap po namin si Jella. Ay, si Jella ba? Naku, kararating niyo lang sana. Kaalis lang niya kasama si Benjo, sagot ng matanda. Benjo? Kunot noong tanong ni Damian. Opo. Si Benjo, yung kababata niya dito. Guro din yon. Ihahatid daw si Jella sa community library, paliwanag ng ina ni Jella, pagkatapos ay ngumiti. Mukhang seryoso na yung dalawa. Bagay naman sila. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Damian nang marinig iyon. Benjo. Kababata. Seryoso na. Hindi niya napigilang makaramdam ng selos. Isang damdaming bago at hindi komportable para sa kanya. Saan po yung community library? Tanong agad ni Damian. Itinuro ng matanda ang direksyon. Nagpasalamat si Damian at mabilis na bumalik sa kotse kasama si Dwayne. Sinundan nila ang direksyon papunta sa library, isang maliit na gusali malapit sa plaza. Pagdating nila roon, nakita nila si Jella sa labas, abala sa pag-aayos ng mga libro sa isang estante, kasama ang isang lalaki,
isang binatang matangkad, simpleng manamit at may maamong mukha. Ito marahil si Benjo. Nakangiti si Jella habang kausap ito, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Damian. Ate Jella, sigaw ni Dwayne, hindi na nakapaghintay, tumakbo ito palabas ng kotse papunta kay Jella. Napalingon si Jella. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Dwayne, at pagkatapos ay si Damian nakasunod nito. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala, napalitan ng gulat at pagkalito. Si Benjo naman ay napatingin din, may pagtataka sa mukha. Dwayne. Niyakap ni Jella ang bata ng mahigpit. Anong ginagawa niyo dito? We missed you, at Jella. Daddy missed you too, sabi ni Dwayne, nakayakap pa rin. Napatingin si Jella kay Damian. Ang mga mata nila'y muling nagtama. Nakita ni Jella ang pagod at pagsisisi sa mga mata nito. Si Damian naman ay nakatingin hindi lang kay Jella, kundi pati kay Benjo na nakatayo sa tabi nito. May tensyon sa hangin. Lumapit si Benjo kay Jella. Jella, sino sila? Tanong nito, mahinahon pero may pag-usisa. Siya si Sir Damian, yung dati kong amo. At si Dwayne, yung alaga ko, pakilala ni Jella. Sir Damian, si Benjo po, kababata ko. Nagkatinginan sina Damian at Benjo. Naglahad ng kamay si Benjo. Benjo Martinez. Isang karangalan, Sir Damian. Tinanggap ni Damian ang kamay nito, pero ang pagkakamay nila ay maihalong kompetisyon. Damian Alvarez. Napadaan lang po ba kayo, sir? Tanong ni Benjo, ramdam marahil ang tensyon. Hindi diretsong sagot ni Damian, ang mga mata ay nakatuon kay Jella. Sinadya ka namin, Jella. Napalunok si Jella. Bakit po? We need you back, Jella, sabi ni Damian. Dwayne needs you back. Tumingin ito kay Dwayne na nakakapit pa rin kay Jella. Hindi agad nakasagot si Jella. Tumingin siya kay Benjo, pagkatapos ay kay Damian, pagkatapos ay kay Dwayne. Halatang naguguluhan siya. Jella, mahinang tawag ni Benjo, hinawakan ito sa braso. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Nakita ni Damian ang paghawak ni Benjo sa braso ni Jella, at mas lalong umigting ang kanyang panga. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng matinding selos, at hindi niya ito kinaila sa sarili niya. Gusto niyang hilahin si Jella palayo kay Benjo. Gusto niyang sabihin na sa kanya lang si Jella. Pero ano nga ba ang karapatan niya? Nagpapasalamat ako kay Benjo, sir, biglang nagsalita si Jella. Tumingin kay Damian, ang boses ay mas matatag na ngayon. Kasi siya ang nagpaalala sa akin na ako muna. Nakailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ako bumalik sa Maynila, kung babalik man ako. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Damian. Tama si Jella. Naging makasarili siya. Hindi niya inisip ang nararamdaman nito. Jella, sabi ni Damian, ang boses ay mas malumanay na ngayon, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Sa paraan ng pagtrato ko sa'yo, sa hindi kita pinigilan. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang sabihin ito. Hindi lang kita gusto sa bahay ko bilang yaya ni Dwayne. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng nararamdaman niya. Gusto kita sa buhay ko, Jella. Gusto kita. Natigilan si Jella. Pati si Benjo ay nagulat. Si Dwayne lang ang hindi nakaintindi, nakatingin lang sa kanilang tatlo. Sa loob ng puso ni Damian, nabiyak ang isang bagay na matagal na niyang tinatago, ang takot na magmahal muli, ang takot na masaktan. Pero sa harap ni Jella, sa harap ng posibilidad na mawala ito ng tuluyan sa kanya, handa na siyang sumugal. Hindi sumagot si Jella. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng gulat, pagkalito at marahil. Kaunting pag-asa. Pero naroon pa rin ang sakit at pag-aalinlangan. Ang pagbabalik ni Jella, kasama ang isang lalaking halatang may gusto sa kanya, ay nagtulak kay Damian na harapin ang sarili niyang damdamin.
Ang selos na naramdaman niya ay naging gatilyo para aminin ang matagal ng itinatagong pagtingin. Ngunit ang tanong ay nananatili, huli na ba ang lahat? Mapapatawad pa ba siya ni Jella? At paano na si Benjo? Ang eksena sa harap ng community library ay simula pa lang ng mas malaking komplikasyon sa kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang puntahan ni Damian si Jella sa San Felipe. Hindi pa rin nagbibigay ng desisyon si Jella kung babalik ba siya o hindi. Nag-usap sila ni Damian ng masinsinan bago ito umalis, isang usapang puno ng pag-amin, pagsisisi, at hindi pa nasasagot na mga tanong. Nangako si Damian na maghihintay siya sa desisyon ni Jella, gaano man katagal. Si Benjo naman ay nanatiling suporta kay Jella, bagamat halata ang lungkot sa mga mata nito matapos marinig ang pag-amin ni Damian. Isang araw, habang nag-aayos si Jella ng mga gamit sa kanilang bahay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito ang malakas na hangin na yumugyog sa kanilang bubong na yero. May narinig silang malakas na kalabog mula sa itaas. Nang tingnan nila, isang bahagi ng kanilang bubong ang natanggal at lumilipad na ang ilang piraso ng yero. Nagpanik ang ina ni Jella. "Naku, Jella! Ang bubong natin! Mapapasukan tayo ng tubig." Walang ano-ano, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula roon si Damian, basang-basa na ng ulan. "Sir Damian," gulat na sabi ni Jella. "Anong ginagawa niyo dito?" "Nakita ko yung bubong niyo habang papadaan ako." "Nag-aalala ako," sagot ni Damian, hindi inalintana ang malakas na ulan. "Kailangan nating ayusin yan agad." Hindi na naghintay ng sagot si Damian. Agad itong humanap ng hagdan at mga gamit pantali sa kanilang bodega. Si Jella, kahit naguguluhan pa rin, ay sumunod na rin para tumulong. Hindi niya akalain na ang isang bilyonaryong tulad ni Damian ay gagawin ang bagay na iyon. Magkasama silang umakyat sa bubong sa gitna ng malakas na ulan at hangin. Si Damian, kahit hindi sanay sa ganoong gawain, ay determinadong itali at ayusin ang mga natanggal na yero. Si Jella naman ay inaabutan siya ng mga tali at martilyo. Basang-basa sila, giniginaw, pero ang pagtutulungan nila ay nagbigay ng kakaibang init sa kabila ng lamig ng panahon. Sa isang iglap, sa pagitan ng paghampas ng hangin at pagbuhos ng ulan, nadulas si Jella sa madulas na yero. Napasigaw siya, akala niya ay mahuhulog na siya. Ngunit mabilis pa sa 4:00, nahawakan siya ni Damian sa baywang at nahila palapit sa kanya. Napatigil ang mundo nila. Magkayakap sila sa gitna ng nagwawalang bagyo, ang mga katawan nila ay magkadikit, ang init ng hininga nila ay nagsasalubong. Nagtama ang kanilang mga mata, mga matang bas ng ulan pero nagliliyab sa ibang klaseng apoy. Walang salita. Walang paliwanag. Tanging ang maririnig ay ang malakas na tibok ng kanilang mga puso na tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Dahan-dahan, ibinaba ni Damian ang kanyang mukha palapit kay Jella. Hindi pumikit si Jella, pinanood ang bawat galaw nito, ang mga mata ay puno ng pag-asam at takot. At nang maglapat ang kanilang mga labi, parang tumigil ang ulan, tumigil ang hangin, tumigil ang oras. Isang halik, marahan sa simula, pagkatapos ay lumalim, puno ng pinigilang damdamin, ng pangungulila, ng pagsisisi, ng pagmamahal na matagal ng gustong kumawala. Isang halik na hindi dapat, hindi tama sa sitwasyon, marahil ay mali pa rin sa mata ng mundo. Pero totoong-totoo para sa kanilang dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila humihingal, nakatitig sa isa't isa. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, nililinis ang pawis at marahil pati ang mga alinlangan. Ngunit ang halik na iyon, sa halip na maghilom, ay tila nag-iwan ng mas malaking sugat, isang sugat ng pagnanasa na hindi masabi, ng pag-ibig na komplikado, ng isang hinaharap na hindi pa rin tiyak. Natauhan sila pareho. Mabilis na lumayo si Jella kay Damian, namumula ang mukha, hindi makatingin. Si Damian naman ay napahawak sa kanyang labi, tila hindi makapaniwala sa nangyari. "Pasensya na,"
Sabay nilang sabi, pagkatapos ay nagkatinginan ulit at bahagyang natawa sa kaba. Tinapos nila ang pag-aayos ng bubong ng tahimik, bawat isa ay abala sa sariling iniisip, sa alaala ng halik na nangyari sa gitna ng bagyo. Ang ulan ay nagsimula ng humina, pero ang bagyo sa loob ng kanilang mga puso ay mas lalo pang lumakas. Ang halik na iyon ay isang paglabag sa mga linya na dapat sana ay hindi nila tinawid, ngunit ito rin ang nagpatunay sa tindi ng damdaming namamagitan sa kanila, isang damdaming hindi na nila kayang itago o iwasan pa. Pagkatapos ng insidente sa bubong at ng hindi inaasahang halik, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon sa pagitan ni Damian at Jella. Bumalik si Damian sa Maynila, dala ang alaala ng halik at ang hindi pa rin tiyak na sagot ni Jella. Si Jella naman ay naiwan sa San Felipe, gulong-gulo ang isip at puso. Mahal niya si Damian, sigurado na siya roon. Ngunit natatakot pa rin siya. Natatakot sa agwat nila sa buhay, sa nakaraan nito, at sa posibilidad na masaktan ulit. Isang linggo pa ang lumipas nang sa wakas ay nagdesisyon si Jella. Babalik siya sa Maynila. Hindi pa bilang kasintahan ni Damian, kundi bilang yaya ulit ni Dwayne, at para bigyan ng pagkakataon ang namamagitan sa kanila ni Damian na umusbong sa tamang paraan, kung posible man. Tinawagan niya si Damian para ipaalam ang kanyang desisyon. Tuwang-tuwa ito, lalo na si Dwayne. Si Benjo naman, bagamat malungkot, ay nirespeto ang desisyon ni Jella at nangakong mananatili siyang kaibigan. Pagbalik ni Jella sa mansyon, mainit ang naging pagsalubong sa kanya, lalo na ni Dwayne at ng mga kasambahay. Si Damian naman ay halatang masaya, bagamat pilit nilang pinapanatili ang propesyonal na distansya sa harap ng iba, lalo na ng bata. Ngunit sa mga nakaunatingin, sa mga tipid ng ngiti, sa mga hindi sinasadyang pagdampi ng kamay, ramdam nila ang lumalalim na koneksyon. Akala nila unti-unti nang naaayos ang lahat. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon, isang babaeng nasa mga huling 50 anyos, eleganteng manamit, ngunit may malamig at kalkuladong tingin. Nagpakilala itong si Clarice, ang half-sister daw ng yumaong asawa ni Damian, si Amelia. Nagulat si Damian. Hindi niya alam na may half-sister pala si Amelia. Hindi ito nabanggit sa kanya kailanman. Ngunit may dalang patunay si Clarice, mga lumang larawan at dokumento. At may dala pa itong isang bagay na mas nakakagulat, isang kopya raw ng Last Will and Testament ni Amelia. Hindi ito alam ng mga abogado mo, Damian, dahil ito ay isang personal na habilin na ipinatago sa akin ni Amelia bago siya maaksidente. Paliwanag ni Clarice, ang boses ay mahinahon pero may diin. Inabot nito ang isang sobre kay Damian. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Damian ang sobre. Sa loob ay isang sulat kamay ni Amelia, pamilyar sa kanya ang pirma. Binasa niya ang nilalaman. Ito ay isang maikling habilin na nagsasabing kung sakali mang pumanaw siya, lahat ng kanyang personal na yaman at shares sa kumpanya na mamanahin sana ni Damian at ng kanilang anak na si Dwayne ay mapupunta sa isang trust fund para kay Dwayne. Ngunit may isang kondisyon, kung sakaling dumating ang araw na muling magmahal si Damian at magpasya siyang magpakasal o makipagrelasyon ng seryoso sa ibang babae, ang lahat ng karapatan niya sa mana mula sa akin. Pati na ang kontrol sa trust fund ni Dwayne hanggang sa umabot ito sa tamang edad, ay mawawala. Mapupunta ang lahat ng ito sa pangangalaga ng aking pinagkakatiwalaang kapatid, si Clarice. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Damian. Hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. Bakit gagawin ito ni Amelia? Mahal na mahal nila ang isa't isa. May mga hindi sila pagkakasundo minsan, lalo na tungkol sa pagiging workaholic niya, pero hindi niya inakalang ganito ang huling habilin nito. Pakiramdam niya isinaksak siya patalikod ng babaeng minahal niya. Tumingin siya kay Clarice. Ang mga mata nito'y nagpapakita ng tagumpay. Hindi ko rin ito nagustuhan, Damian, sabi ni Clarice, nagkukunwaring nalulungkot. Pero habilin ni Amelia. At bilang tagapagmana niya, kailangan kong sundin.
Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Damian. Ang pinakamalaking takot niya ay nagkatotoo. Ang pagmamahal niya kay Jella ay magiging kapalit ng kinabukasan ng kanyang anak. Ang mana mula kay Amelia ang bumubuo sa malaking bahagi ng yaman ng pamilya nila, ang pundasyon ng lahat ng negosyong itinayo niya. Kung mawawala iyon, hindi lang siya ang maapektuhan, kundi pati si Dwayne. Tumingin si Damian sa paligid. Nakita niya si Jella na nag-aabot ng juice kay Clarice, walang kamalay-malay sa bombang sumabog. Nakita niya ang mga mata ni Jella na puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanila. At nadurog ang puso niya. Kinagabihan, pagkaalis ni Clarice, kinausap ni Damian si Jella sa kanyang study. Malamig ang boses niya, walang emosyon, bumalik sa dati niyang anyo. Ang Damian na hinarap ni Jella ay ang Damian na una niyang nakilala, ang lalaking may pusong bato. Jella, simula niya, hindi makatingin ang diretsyo. Kailangan mong umalis. Ulit. Natigilan si Jella. Pero bakit, sir? Akala ko ba? Nagkamali ako, Jella, putol ni Damian, ang boses ay kasing tulis ng yelo. Hindi pwede. Hindi tayo pwede. Pero bakit nga, giit ni Jella, naluluha na. Ano ang nangyari? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Damian. Basta ang alam ko, hindi kita pwedeng mahalin. Tumingin ito sa kanya sa wakas, ang mga matay puno ng sakit na pilit itinatago sa likod ng lamig. Hindi kita kayang mahalin kung kapalit nito ay ang kinabukasan ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Jella na parang isang punyal. Mas masakit pa ito kaysa sa mga sinabi ni Regina, mas masakit pa kaysa sa unang pagtataboy sa kanya ni Damian. Dahil ngayon, alam niyang may dahilan, isang dahilan na hindi niya kayang labanan, ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Hindi na nagsalita si Jella. Tumalikod siya, ang mga luhay malayang dumadaloy. Naintindihan niya. Kahit gaano kasakit, naintindihan niya ang desisyon ni Damian. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan. Pakiramdam niya ipinaglaruan siya ng tadhana. Kung kailan handa na siyang sumugal, saka naman sila pinaghiwalay ng isang multo mula sa nakaraan. Ang pagdating ni Clarice at ng lihim na habilin ay ang pinakamatinding dagok sa relasyon ni na Damian at Jella. Muling bumalik si Damian sa kanyang madilim na sulok, pinili ang tungkulin bilang ama kaysa sa tawag ng kanyang puso. At si Jella, sa pangalawang pagkakataon, ay muling tinulak palayo, dala ang durog na puso at ang mapait na katotohanan na may mga pag-ibig na sadyang hindi para sa isa't isa. Sa pangalawang pagkakataon, umalis si Jella sa mansyon ng mga Alvarez. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pag-alis. Wala na ang pag-aalinlangan at pagkalito na naramdaman niya noon. Ang nararamdaman niya ngayon ay sakit, pero may kasama itong kalinawan at pagtanggap. Alam na niya kung bakit kailangan niyang umalis, at kahit masakit, tinatanggap niya ito. Hindi na siya umiiyak. May lakas na siyang harapin ang kinabukasan, kahit mag-isa. Bumalik siya sa San Felipe, hindi na para magmukmok, kundi para muling buuin ang sarili. Ibinaling niya ang kanyang atensyon at enerhiya sa community library na sinimulan niya. Nagboluntaryo siyang magturo sa mga bata roon, magbasa ng mga kwento, at mag-organisa ng mga aktibidad. Ang pagtulong sa mga bata ng kanilang bayan ang naging paraan niya para maghilom. Nakita niya ang saya sa mga mata ng mga bata, ang pag-asa na dala ng edukasyon, at unti-unti, ang sakit sa puso niya ay napapalitan ng kasiyahan at kabuluhan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library, napulot niya ang isang lumang kwaderno. Binuklat niya ito. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa isang simpleng probinsyana na napadpad sa isang mansyon, tungkol sa isang batang nalulungkot, tungkol sa isang lalaking may pusong tila bato pero may itinatagong sakit, tungkol sa mga ngiti, mga luha, mga halik at mga pamamaalam. Isinulat niya ang kanilang kwento, hindi para manumbat, kundi para ilabas ang lahat ng nasa puso niya, para maintindihan ang mga nangyari, at para sa wakas ay makapagpaalam sa nakaraan.
Ginawa niyang isang libro ang kanilang pag-iibigan, isang librong may pamagat na ang pusong di tinanggap. Samantala, sa Maynila, si Damian ay unti-unting nilalamon ng lungkot at pagsisisi. Bumalik siya sa pagiging malamig at istrikto, mas malala pa kaysa dati. Ang mansyon ay naging mas malamig pa, at si Dwayne ay muling naging malungkutin. Madalas tanungin ng bata kung kailan babalik si Ate Jella, at sa bawat tanong na iyon, parang dinudurog ang puso ni Damian. Hindi niya masabi sa anak ang totoong dahilan. Ang tanging nasasabi niya ay busy si Jella. Lagi niyang iniisip si Jella. Kumusta na kaya ito? Masaya na kaya ito? Napatawad na kaya siya nito? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya araw at gabi. Ang habilin ni Amelia ay parang isang tanikalang gumagapos sa kanya, pumipigil sa kanyang hanapin ang babaeng nagpapatibok muli ng kanyang puso. Ang yaman at mana ay naging isang sumpa. Dumating ang ikapitong kaarawan ni Dwayne. Naghanda si Damian ng isang malaking party, inimbitahan ang mga kaklase ng anak, nag-hire ng mga clone at magician. Ginawa niya ang lahat para mapasaya si Dwayne, pero kitang-kita pa rin niya ang lungkot sa mga mata nito. May kulang. Alam nilang pareho kung sino ang kulang. Sa kalagitnaan ng party, lumapit si Manang LV kay Damian, may dalang isang maliit na kahon. Sir, may nagpadala po nito para kay Dwayne. Galing daw po sa San Felipe. Binuksan ni Damian ang kahon. Sa loob ay isang maliit na big drive at isang libro. Ang libro ay may simpleng cover, at ang pamagat ay Ang Pusong Di Tinanggap. Nang buksan niya ang unang pahina, nakita niya ang sulat kamay ni Jella, para kay Dwayne, maligayang kaarawan. Mahal ka ni Ate Jella. Tinawag ni Damian si Dwayne at ipinakita ang regalo. Tuwang-tuwa ang bata. Isinaksak nila ang USB sa laptop. Isang video message mula kay Jella ang lumabas. Hi, Dwayne. Happy birthday, baby boy, masayang bati ni Jella sa video, kasama ang mga bata mula sa library na kumakanta ng Happy Birthday. Pasensya na kung wala si ate dyan, ha? Pero lagi mong tatandaan na mahal ka ni ate. Magpakabait ka lagi kay daddy, okay? At sana magustuhan mo itong libro na ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos ng video, kinuha ni Damian ang libro. Habang abala si Dwayne sa ibang mga bisita, umupo si Damian sa isang tahimik na sulok at sinimulang basahin ito. Habang binabasa niya ang bawat pahina, parang muli niyang nararanasan ang lahat, ang unang araw ni Jella, ang nasunog na ginataan, ang gabi sa veranda, ang kwintas, ang sakit ni Dwayne, ang pagdating ni Regina, ang pag-alis ni Jella. Ang pagbabalik nito, ang halik sa ilalim ng ulan, at ang huling pag-uusap nila. Lahat ay nandoon, isinalaysay mula sa pananaw ni Jella, puno ng emosyon, ng sakit, ng pag-unawa, at ng pagmamahal. Sa bawat pahina, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Damian, mas lalong lumalalim ang kanyang pagsisisi. Nakarating siya sa huling pahina. May isang maikling dedikasyon doon, para sa lalaking tinuruan akong magmahal, kahit hindi niya ako kayang tanggapin. At para sa batang nagturo sa akin na ang pag-aalaga ay isang uri rin ng pagmamahal. Salamat sa mga alaala. Malaya na kayo at malaya na rin ako. Pagkatapos niyang basahin ang libro, napatingin si Damian sa malayo. Naintindihan niya. Ang libro ay hindi lang para kay Dwayne. Para rin ito sa kanya. Ito ang paraan ni Jella para magpaalam, para sabihin na tinatanggap na niya ang lahat at handa na siyang magpatuloy. Ngunit si Damian, handa na rin ba? Ang paglaya na binanggit ni Jella. Iyon ba talaga ang gusto niya? O mas gusto niyang manatili sa tanikala ng nakaraan, kapalit ang seguridad ng kanyang anak? Sa gabing iyon, pagkatapos ng party, hindi mapakali si Damian. Paulit-ulit niyang binasa ang dedikasyon ni Jella. Tinuruan akong magmahal at bitawan. Bitawan. Iyon ang ginawa niya kay Jella. Pero kaya niya bang bitawan ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito? Tumayo siya at kinuha ang telepono.
May kailangan siyang gawin. May kailangan siyang alamin. Hindi na siya papayag na diktahan siya ng isang habilin mula sa nakaraan. Panahon na para ipaglaban niya ang sarili niyang kaligayahan at ang kaligayahan ng kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan. Si Damian, pagkatapos basahin ang libro ni Jella, ay nag-hire ng mga pribadong investigador para alamin ang katotohanan sa likod ng last will ni Amelia at ang tunay na pagkatao ni Clarice. Napatunayan niyang peke ang habilin at si Clarice ay isang malayong kamag-anak na may matinding inggit at galit sa pamilya ni Amelia na nais lamang makaganti at makuha ang yaman ng mga ito. Kasabwat nito ang isang dating abogado ng pamilya na tinanggal ni Damian dahil sa korupsyon. Nang malaman ni Damian ang katotohanan, gumaan ang kanyang pakiramdam pero kasabay noon ay ang matinding galit sa panlilinlang na ginawa sa kanya. Hinarap niya si Clarice at ang kasabwat nito, ipinakita ang mga ebidensya, at sinigurong mananagot sila sa batas. Nawala na ang hadlang sa pagitan nila ni Jella. Malaya na siyang mahalin ito nang walang inaalalang kapalit. Ngunit hindi naging madali ang muling paglapit kay Jella. Pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot niya, alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili. Nagpadala siya ng mga sulat, mga bulaklak, mga donasyon para sa library sa San Felipe. Tumatawag siya, pero madalas ay hindi ito sinasagot ni Jella. Naiintindihan niya. Nasaktan niya ito ng husto. Kailangan niyang maghintay, magpakumbaba, at ipakita na nagbago na siya. Isang gabi, may isang malaking benefit gala na ginanap sa isang 5-star hotel sa Maynila. Ito ay para sa isang foundation na tumutulong sa mga batang lansangan. Si Damian ay isa sa mga major sponsor ng event, habang kausap niya ang ilang mga business associates, biglang napukaw ang kanyang pansin sa isang babaeng kadarating lang. Simple lang ang suot nitong itim na evening gown, nakaipit ang buhok sa isang eleganteng bon, at may dala itong isang maliit na clutch bag, ngunit ang tindig nito, ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, at ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maikakaila, si Jella. Nalaman ni Damian na inimbitahan pala si Jella ng isa sa mga organizer ng event na nabalitaan ang tungkol sa kanyang community library project sa San Felipe at nais siyang parangalan. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Isang mahabang sandali silang nagkatitigan, ang ingay ng party ay tila nawala. Si Jella, hindi na ang dating yaya na nahihiya at hindi alam kung saan lulugar. Siya ngayon ay isang babaeng may sariling liwanag, may sariling lakas. Si Damian naman, hindi na ang malamig at aroganteng bilyonaryo. Makikita sa mga mata niya ang pagpapakumbaba, ang pagsisisi, at ang hindi nagbabagong pagmamahal. Dahan-dahan, naglakad si Damian palapit kay Jella, hindi inaalis ang tingin dito. Huminto siya sa harapan nito. Jella, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ang ganda mo. Ngumiti si Jella, isang ngiting matamis pero may bakas pa rin ang nakaraan. Salamat, Damian. Ikaw din, mukhang. Mas gumaan ka. Napangiti si Damian. Marahil nga. Simula nang malaman ko ang katotohanan. At simula nang mapatawad ko ang sarili ko. Tumingin siya sa mga mata ni Jella. Pero may isang bagay pa na kailangan ko, Jella. Ang kapatawaran mo. Hindi sumagot si Jella. Tinitigan lang siya nito, sinusuri ang katapatan sa kanyang mga mata. Alam kong nasaktan kita ng sobra, pagpapatuloy ni Damian. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano pa mula sa iyo. Pero Jella, mahal kita. Mahal na mahal kita. At kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, isang bihirang pagpapakita ng kahinaan at pagpapakumbaba. Kung kaya mo pa akong tanggapin, ako na ang maghugas ng pinggan habang buhay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang alaalang nagbalik sa kanilang nakaraan. Napangiti si Jella, at sa pagkakataong ito, umabot iyon sa kanyang mga mata. May kaunting luha na namuo roon. Hindi ako pumunta dito para umiyak, Damian.
Alam ko, sagot ni Damian. Inilahad niya ang kanyang kamay. Pero pwede ba kitang isayaw? Nag-alinlangan sandali si Jella, pagkatapos ay dahan-dahang tinanggap ang kamay ni Damian. Nagsimula silang sumayaw sa gitna ng ballroom, kasabay ng isang mabagal at romantikong tugtog. Magkayakap sila, ang mga katawan ay muling nagkaintindihan, ang mga puso ay muling nag-uusap ng walang salita. Hindi na sila amo at yaya. Hindi na sila bilyonaryo at probinsyana. Sila ay dalawang taong nagmahalan, nasaktan, nagkahiwalay, natuto at ngayon ay muling nagtatagpo. Habang sumasayaw sila, yumuko si Damian at bumulong sa tainga ni Jella. Patawarin mo na ako. Hindi sumagot si Jella. Ipinatong lang niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Damian, naramdaman ang tibok ng puso nito. At doon, sa gitna ng party, sa gitna ng maraming tao, niyakap siya ni Damian ng mas mahigpit. At dahil doon, hindi na napigilan ni Jella ang pag-agos ng kanyang mga luha ng sakit na nawawala, ng pagpapatawad na ibinibigay, at ng pagmamahal na muling nabubuhay. Nang matapos ang kanta, magkahiwalay sila ng bahagya, nakatitig sa isa't isa. Ang mga mata ni Jella ay puno ng luha, pero may ngiti sa kanyang labi. Ang mga mata ni Damian ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Dahan-dahan, muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik, hindi na nakaw, hindi na bawal, hindi na dahil sa bugso ng damdamin. Ito ay isang halik ng pagtanggap ng pangako, ng muling pagsisimula. Isang halik ng dalawang pusong pumili ng isa't isa, sa kabila ng mga pagkakamali, ng mga pagkakaiba, ng mga sakit ng nakaraan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, pinili nila ang pag-ibig. Hindi perpekto ang kanilang kwento. Maraming sugat, maraming luha. Ngunit ang pag-ibig na nabuo sa pagitan ng yaya at ng pusong bato ay naging mas matatag dahil sa mga pinagdaanan nila. Natuto silang magmahal, magpatawad at tanggapin ang isa't isa ng buong buo, kasama ang mga kahinaan at pagkukulang. Ang kanilang pag-ibigan ay isang testamento na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa lalim ng pangunawa, sa tibay ng pagpapatawad, at sa tapang na sumugal muli para sa taong nagpatibok ng puso mo. Ang kanilang happily ever after ay hindi isang fairy tale, kundi isang totoong buhay na pag-iibigan na handa nilang harapin ng magkasama, hawak kamay.